Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na kapag 60 plus, ito ang bigas mo, detox, linis, kidney at lakas na hindi mo inaasahan. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayon ay pag-uusapan natin ng isang paksa na madalas nating binabalewala ang bigas na ating kinakain araw-araw. Naisip niyo na ba na ang simpleng bigas sa inyong hapagkainan ay maaring tahimik na tumutulong sa inyong mga bato kidneys upang linisin ang mga toxin o kaya naman ay unti-unting pinapahirapan ang mga ito nang hindi nyo man lang napapansin? Karamihan sa atin ay hindi gaanong pinag-iisipan ang uri ng bigas na kinakain. Kinakain lang natin ito dahil nakasanayan na. Ngunit ang totoo, magkakaiba ang epekto ng iba't ibang uri ng bigas sa ating mga bato. Mayroong bigas na sumusuporta sa natural na paglilinis ng katawan habang ang iba naman ay nagdaragdag ng stress sa paglipas ng panahon. At ang nakakatakot na bahagi ay hindi mo agad mararamdaman. Walang sakit, walang babala. Nangyayari to ng paunti-unti sa likuran. Sa video na to, ipapaliwanag ko ang tatlong 3 pinakamahusay na uri ng bigas na dapat mong kainin kung nais mong tumulong sa paglilinis ng mga toxin at suportahan ang paggaling ng iyong mga bato. Kasama ang isang uri na marami sa atin ay mayroon na sa bahay ngunit halos palaging ginagamit sa maling paraan. Una, 1, bigas na puti, white rice. Ang bigas na puti ay isa sa mga pinakamaling nauunawaan na pagkain sa modernong nutrisyon. Sa sandaling marinig ng mga tao ang salitang puti, madalas nilang ipinapalagay na ito ay hindi malusog, walang sustansya o kahit nakakapinsala. Sa paglipas ng panahon, ang bigas na puti ay tinawag na isang bagay na dapat iwasan lalo na ng mga taong sumusubok kumain ng malinis o protektahan ang kanilang kalusugan. Para sa mga na-diagnose na may problema sa bato, marami ang agad na nagtatanggal nito sa paniniwalang ginagawa nilang pinakaligtas na pagpipilian. Ngunit paano kung ang pag-iwas sa bigas na puti ay talagang nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay ng katawan sa halip na gawing mas madali? Pagdating sa kalusugan ng bato, ang bigas na puti ay may napakakaibang papel kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi tulad ng brown rice o whole grains, ang bigas na puti ay kiniskis sa panahon ng pagproseso. Tinatanggal ng paggiling na to ang mga panlabas na layer na naglalaman ng karamihan sa potassium at phosphorus. Bilang resulta, ang bigas na puti ay nagiging napakababa sa parehong mga mineral na to. Ang simpleng katotohanan na to ay nagbabago kung paano tumutugon ang katawan dito. Ngayon, lalo na para sa mga taong ang mga bato ay nasa ilalim na ng presyon, para sa mga stress o humina na bato ang labis na potassium at phosphorus ay maaaring mahirap hawakan. Kapag ang mga mineral na ito ay bumuo sa daluyan ng dugo, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang salain at balansehin ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang dagdag na trabahong ito ay maaaring magpataas ng pagkapagod, pamamaga at pisikal na pagkadismaya. Ang bigas na puti, dahil sa mababang mineral content nito, ay maaaring makatulong na mabawasan ang pasanin na iyon. Nagbibigay ito ng magagamit na enerhiya nang hindi pinipilit ang mga bato na iproseso ang mabigat na mineral na dami ng paulit-ulit. Ang isa pang dahilan kung bakit ang bigas na puti ay madalas nakasama sa mga dieta na angkop sa bato ay ang pagtunaw. Ang bigas na puti ay banayad sa tiyan at madaling tunawin. Para sa mga taong nakakaramdam ng bloating, panghihina, o patuloy na pagkapagod, ang mabibigat na pagkain ay maaring mabilis na makaubos ng enerhiya at pabagalin ang sistema ng pagtunaw. Kapag ang pagtunaw ay naging mas maayos ang katawan, ay maaring ilipat ang enerhiya patungo sa mahahalagang function
kabilang ang pagtanggal ng basura, balanse ng likido at panloob na katatagan. Kung minsan ang mas simpleng pagkain ay nagpapahintulot sa katawan na gumana ng mas mahusay. Maraming mga doktor at organisasyon ng kalusugan ang nagre-rekomenda ng bigas na puti bilang basehan ng pagkain para sa mga taong may problema sa bato. Hindi dahil ito ay perpekto o kompleto, ngunit dahil ito ay predictable, magaan at madaling tiisin ng katawan. Nagbibigay ito ng kalorya at ginhawa nang hindi binabaha ang mga sensitibong sistema. Gayunpaman, dito rin madalas na hindi nauunawaan ang bigas na puti. Hindi ito nilayo na mag-isa. Ang bigas na puti ay gumagana lamang kapag ginamit ng tama. Ang pagkain ng malaking dami ng plain na bigas na puti araw-araw ng walang balanse ay hindi ang solusyon. Ang bigas na puti ay mababa sa fiber at walang maraming bitamina sa sarili nito. Ibig sabihin, hindi ito dapat maging tanging pagkain sa iyong plato sa mahabang panahon. Sa halip, ang bigas na puti ay dapat tingnan bilang isang malinis, neutral na pundasyon na sumusuporta sa iba pang masustansiyang pagkain. Mahalaga rin ang paghahanda. Ang pagbanlaw ng bigas na puti ng ilang beses bago lutuin ay nakakatulong na tanggalin ang labis na almirol. Ginagawa itong mas magaan at mas madaling tunawin. Ang pagluluto nito na may mas maraming tubig at pagpapatuyo ng labis ay maaaring lalong mabawasan ang kabigatan. Iwasan ang mabibigat na sarsa, maalat na panimpla o na prosesong pampalasa na nagpapataas ng sodium at nagdaragdag ng karagdagang stress sa mga bato. Ang simpleng paghahanda ay madalas na ang pinakasumusuporta na diskarte. Ang pagpapares ng bigas na puti sa mga pagkain na angkop sa bato ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang pinasingaw na gulay tulad ng talong at okra, pinakuluang dahon ng gulay tulad ng malunggay o kangkong bawang sibuyas, sariwang damo at maliliit na bahagi ng lean protein tulad ng inihaw na bangus o manok na walang balat ay maaaring gawing balanseng sumusuporta na pagkain ang isang simpleng mangkok ng bigas. Ang mga kombinasyong ito ay nagbibigay ng sustansya, lasa at ginhawa nang hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang strain sa katawan. Kaya ang bigas na puti ay hindi ang kaaway na pinaniniwalaan ng maraming tao. Tulad ng maraming pagkain, ang halaga nito ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit. Kapag kinain ng may intensyon, balanse at tamang paghahanda, ang bigas na puti ay maaaring maging isang banayad, maaasahang pinagmulan ng enerhiya para sa ilang mga tao, lalo na ang mga nagpoprotekta sa kanilang mga bato. Maaari itong maging bahagi ng isang kalmado at napapanatiling paraan ng pagkain. Ang isa na nagpapahintulot sa katawan na magpahinga, umangkop at gumana ng mas maayos sa paglipas ng panahon. Pangalawa, 2. Basmati rice. Ang basmati rice ay malawakang kinikilala bilang isa sa pinakaligtas at pinakabalansing opsyon sa bigas para sa mga taong nais mag-enjoy ng pagkain nang hindi pinapahirapan ang kanilang mga bato. Marami ang nagpapalagay na kapag lumitaw ang mga problema sa bato, dapat nang iwasan ang lahat ng bigas. Gayunpaman, nag-aalok ang basmati rice ng isang eksepsyon. Kapag maingat na pinili at inihanda ng tama, maaari itong maging bahagi ng isang kidney-conscious na dieta na nagbibigay ng enerhiya at ginhawa nang hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang stress. Ang basmati ay isang mahabang butil na bigas na kilala sa aroma nito at natural na magaan, malambot na texture. Meron tong puti at kayumanggi na varieties, ngunit ang puting version ay lalong mahalaga para sa mga kidney-friendly na dieta. Dahil ang puting basmati ay kiniskis karamihan sa potassium at phosphorus sa mga panlabas na layer ay tinatanggal. Ito ay nagpapababa ng mineral content nito, na nangangahulugang ang mga bato ay hindi pinipilit
na magproseso ng mataas na antas ng mga mineral na ito ng sabay-sabay. Para sa mga individual na pinamamahalaan ng kidney strain, ang pagkakaibang ito ay maaaring magpagana ng mga pang-araw-araw na pagkain ng mas madali at mas komportable. Isa sa mga namumukod tanging katangian ng basmati rice ay ang mababang glycemic index nito. Kung ikukumpara sa maraming iba pang puting uri ng bigas, ang basmati ay mas mabagal na naglalabas ng glucose sa daluyan ng dugo. Nakakatulong ito upang maiwasan ang matalim na pagtaas ng asukal sa dugo na mahalaga para sa function ng bato. Ang pare-parehong antas ng asukal sa dugo ay nagpapababa ng panganib ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo kabilang ang mga nasa bato. Para sa mga taong pinamamahalaan ang parehong problema sa bato at antas ng asukal sa dugo, ang katangiang ito ay nagbibigay sa basmati rice ng isang makabuluhang kalamangan. Ang basmati rice ay nagbibigay din ng enerhiya sa isang banayad at matagalang paraan. Ang mas mabagal nitong pagtunaw kumpara sa karaniwang puting bigas ay nagpapahintulot sa katawan na mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya. Binabawasan nito ang pakiramdam ng kabigatan pagkatapos kumain at nakakatulong na maiwasan ang biglaang pagtugon ng insulin. Kapag gumagana ng maayos ang pagtunaw, hindi kailangan ng mga bato na bumawi para sa metabolic stress. Sa halip, maaari silang tumuon sa pagpapanatili ng balanse ng likido at pag-filter ng basura ng mahusay. Ang basmati rice ay natural na naghihikayat ng portion control. Ang aroma at malambot na texture nito ay nagpaparamdam sa maliliit na servings na nakakabusog na nakakatulong upang limitahan ang pag-inom ng potassium at phosphorus kahit na ang brown basmati ay kasama paminsan-minsan. Ang balanse na ito ay ginagawang ideal na pagpipilian ang basmati rice para sa sustainable na pangmatagalang gawi sa pagkain sa halip na isang panandalian o mapanupil na dieta. Ang tamang paghahanda ay nagpapalaki ng mga benepisyo nito. Ang pagbanlaw ng butil ng lubusan ay nagtatanggal ng labis na almirol na nakakatulong upang manatiling magaan at malambot ang bigas. Ang pagluluto nito sa maraming tubig ay nag-aambag din sa mas malambot na texture na mas madaling tunawin. Ang mabibigat na langis, mayayamang sarsa tulad ng kare-kare. At labis na asin ay dapat iwasan dahil ang mga ito ay maaaring magpataas ng sodium intake at bawasan ang mga kidney-friendly na katangian nito. Ang puting basmati rice ay mahusay na ipinapares sa mild kidney-friendly na sangkap, ang pinasingaw na gulay tulad ng sayote at kadyos pinakuluang dahon ng gulay tulad ng pechay o saluyot at lean protein tulad ng inihaw na isda o manok na walang balat ay bumubuo sa bigas nang hindi nagdaragdag ng labis na stress. Ang mga damo tulad ng luya, bawang at sibuyas ay maaaring magpalasa. Ang diskarte na ito ay nagbibigay diin sa pagiging simple at balanse sa halip na mapanupil na dieta. Para sa mga naghahanap ng mas maraming fiber nang hindi pinapahirapan ang mga bato, ang pagsasama ng maliit na bahagi ng brown basmati sa puti ay maaaring maging praktikal. Nagdaragdag ito ng texture at nutrients habang pinapanatiling katamtaman ng potassium. Sa paglipas ng panahon, sinusuportahan nito ang pagtunaw, nakakatulong na patatagin ang asukal sa dugo at binabawasan ng dietary stress sa mga bato. Ang maliliit na pagsasaayos sa paghahanda ng pagkain ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa ginhawa at pangmatagalang kalusugan. Mahalagang tandaan na ang basmati rice ay hindi isang gamot at hindi nangangako ng dramatikong resulta ng mag-isa. Gayunpaman, kapag ginamit ng maingat ito, ay nagiging isang maaasahang pundasyon para sa mga kidney-conscious na pagkain. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na mag-enjoy ng pamilyar na pagkain nang walang takot, nagbibigay ng matatag na enerhiya at akma ng natural sa isang sustainable na routine.
Para sa mga nagpoprotekta sa kalusugan ng bato habang pinapanatili ang kalidad ng buhay, ang basmati rice ay isang simple ngunit epektibong pagpipilian. Pinapanatili nito ang mga pagkain na masarap, nakakabusog at magaan sa katawan na sumusuporta sa pangkalahatang kagalingan araw-araw. Kapag isinasaalang-alang ang isang kidney-friendly na dieta ang basmati rice ay maaaring magsilbing batayan para sa hindi mabilang na kombinasyon ng pagkain. Ang pagpapares nito sa bahagyang lutong gulay, herbs at maliliit na bahagi ng lean protein ay nagbibigay daan para sa magkakaibang kasiyasyang pagkain nang hindi nagpapataas ng stress sa bato. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpili ng simple, masustansyang sangkap kasama ng basmati rice. Ang mga individual ay maaring mapanatili ang enerhiya, suportahan ang pagtunaw at mag-enjoy ng mga pagkain na nakakaramdam ng sustansiya sa halip na pasanin. Sa paglipas ng panahon, ang diskarte na ito ay nagtataguyod ng isang sustainable na pattern ng pagkain na nakahanay sa kalusugan ng bato na nagpapakita na ang ginhawa, lasa at kagalingan ay maaring magkasama sa bawat pagkain. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng problema sa kalusugan ng bato, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mahalagang impormasyon na makakatulong na protektahan ang iyong mga bato araw-araw. At kung meron kang anumang mga katanungan o alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan ng bato, mangyaring mag-iwan ng komento at magbabahagi ako ng higit pa sa mga susunod na video. Pangatlo, 3. Jasmine rice. Ang jasmine rice ay madalas na hindi napapansin kapag pinag-uusapan ang mga pagkain na angkop sa bato. Marami ang nagpapalagay na ang lahat ng puting bigas ay pareho o na anumang uri ng bigas ay dapat iwasan kapag naging alalahanin ang kalusugan ng bato. Ngunit ang jasmine rice kapag ginamit ng tama ay maaring gumanap ng isang banayad at sumusuporta na papel sa isang balanseng dieta. Ang natatangi nitong texture, aroma at nutritional profile ay ginagawa itong mas madali sa katawan kaysa sa inaakala ng maraming tao. Ang jasmine rice ay isang mahabang butil na bigas na tradisyonal na kinakain sa puting anyo nito. Dahil ito ay kiniskis karamihan sa potassium at phosphorus na matatagpuan sa mga panlabas na layer ay tinatanggal. Ito ay natural na nagpapanatili sa jasmine rice na mas mababa sa mga mineral na to kumpara sa mga whole grain varieties, para sa mga bato na nagtatrabaho na nang mas mahirap kaysa sa normal, mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang mas mababang pag-inom ng mineral ay maaring makatulong na mabawasan ang hindi kinakailangang strain at gawing mas madaling pamahalaan ang pang-araw-araw na pagkain. Ang isang dahilan kung bakit napakahusay na tinitiis ang jasmine rice ay ang malambot, bahagyang malagkit na texture nito kapag luto. Ang texture na ito ay ginagawang mas madaling nguyain at tunawin, lalo na para sa mga taong nakakaramdam ng panghihina, bloating o pagkapagod. Ang mas madaling pagtunaw ay nangangahulugang mas kaunting enerhiya ang ginagamit ng katawan sa pagbabahagi ng pagkain at mas maraming enerhiya ang ginagamit sa pagpapanatili ng balanse. Kapag maayos ang pagtunaw, hindi pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa kinakailangan. Meron ding mahalagang punto na hindi nauunawaan ng maraming tao tungkol sa jasmine rice at asukal sa dugo. Ang jasmine rice ay walang mababang glycemic index. Sa katunayan, ito ay itinuturing na katamtaman hanggang mataas. Gayunpaman, hindi ito automatikong ginagawang nakakapinsala. Ang epekto ng jasmine rice sa asukal sa dugo ay lubos na nakasalalay sa kung paano ito kinakain. Kapag kinonsumo sa maliliit na bahagi at ipineres sa gulay malusog na taba o lean protein, ang epekto nito sa asukal sa dugo ay maaring bumababa.
Mahalaga ang matatag na asukal sa dugo dahil ang madalas na pagtaas ay maaaring magbigay ng stress sa mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon, kabilang ang mga sumusuporta sa function ng bato. Ang isa pang bentahe ng jasmine rice ay ang versatility nito. Mahusay itong gumagana bilang isang simpleng base para sa mga kidney-conscious na pagkain. Maaari mo itong pagsamahin sa bahagyang pinasingaw na gulay tulad ng sitaw at okra, pinakuluang dahon ng gulay tulad ng kangkong o malunggay o maliliit na bahagi ng lean protein tulad ng inihaw na isda o manok. Ang mga mild herbs, bawang o sibuyas ay maaaring magdagdag ng lasa nang hindi nagdaragdag ng labis na sodium. Ang mabibigat na sarsa, pritong kung paano inihanda ang jasmine rice ay gumagawa din ng makabuluhang pagkakaiba. Ang pagbanlaw ng bigas ng ilang beses bago lutuin ay nakakatulong na tanggalin ang labis na almirol sa ibabaw. Ang pagluluto nito na may bahagyang mas maraming tubig kaysa sa karaniwan ay nagpapahintulot sa mga butil na lumambot ng lubusan na ginagawang mas madali silang tunawin. Ang layunin ay bigas na malambot, mabango at malambot, hindi mabigat o siksik. Ang pagkain ng dahan-dahan at maingat ay higit na sumusuporta sa pagtunaw at nakakatulong na maiwasan ang labis na pagkain. Ang sukat ng bahagi ay isa pang pangunahing kadahilanan. Dahil ang jasmine rice ay mabango at nakakabusog, ang mas maliliit na servings ay madalas na sapat. Ang isang katamtamang bahagi na ipinires sa gulay at protina ay maaaring magbigay ng enerhiya nang hindi pinapahirapan ang katawan. Mahalaga ang balanse na to lalo na para sa mga taong kailangang pamahalaan ang mga antas ng likido pag-inom ng mineral o ginhawa sa pagtunaw. Ang jasmine rice ay maaari ding pagsamahin sa iba pang mababang potassium na butil sa maliliit na dami upang magdagdag ng iba't iba at texture. Ang paghahalo nito paminsan-minsan sa puting basmati rice o isang maliit na bahagi ng wild rice ay maaaring panatilihing interesante ang mga pagkain habang nananatili sa loob ng mga alituntunin na angkop sa bato. Nakakatulong ang iba't ibang ito na mapanatili ang pagkakapare-pareho nang hindi nakakaramdam ng paghihigpit. Kapag ginamit ng maingat ang jasmine rice ay nagiging higit pa sa isang pamilyar na pangunahing pagkain. Ito ay nagiging isang sumusuporta na bahagi ng isang kalmado at napapanatiling pattern ng pagkain. Hindi ito nangangako ng mga lunas o mabilis na solusyon, ngunit makakatulong ito na mabawasan ang dietary stress, suportahan ang pagtunaw at gawing mas magaan at mas kasiyasya ang pang-araw-araw na pagkain para sa mga taong nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng bato. Ang jasmine rice ay maaaring maging isang praktikal, nakakaginhawang pagpipilian na akma ng natural sa isang balanseng pamumuhay. Ang ing mga bato ay hindi gumagaling ng magdamag, ngunit ang ing kinakain araw-araw ang nagpapasya kung sila ay patuloy na humihina o unti-unting gumagaling. Ang tatlong uri ng bigas na ito ay hindi mga trend o milagrong pagkain. Gumagana sila dahil binabawasan nila ang toxin load, sinusuportahan ang natural na pagsala at binibigyan ng iyong mga bato ng mas kaunting stress na haharapin. Kapag pinili mo ang tamang bigas, hindi na kailangang labis na magtrabaho ang iyong mga bato. Magsimula sa maliit. Palitan lang ang isang pagkain, manatiling pare-pareho. Sa paglipas ng panahon, pasasalamatan ka ng iyong katawan sa mga paraan na talagang mararamdaman mo. Mas mahusay na enerhiya, mas kaunting pamamaga, at mas malinis na sistema mula sa loob palabas. Kung nais mong patuloy na matuto kung ano talaga ang nakakatulong sa mahina na bato at kung ano ang tahimik na nakakasira sa kanila, mag-subscribe na ngayon at panoorin ang susunod na video sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia
para sa iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan.